tayo, marami pong mga verses po na puwede din po nating pag-aralan o bulay-bulayin tungkol po sa pag paglilinis o paggawa sa atin ng Diyos na magiging Kanya, magiging banal, magiging anak. Marami po tayong mababasa. Patuloy po ako sa pagbasa. Dito, unsaon sa Diyos paghimong matarong sa mga tao. Sabi dito sa verse 21 ng Roma chapter 3. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao. Kung kini dili pinaagi sa balaod, gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. O di ba? Gihimo tang matarong pinaagi kay Kristo, pinaagi sa pagtuo. Yan po mga kaibigan, faith. Kaya yung yung iba kasi siyempre nakita nila ako ay isang makasalanan, swail sa nanay, laging lumalaban. Yun ang mga na-image nila hanggang ngayon. Tapos 'pag nagsasalita ako ng salita ng Diyos, ayaw nilang makinig dahil makasalanan ako, sa mata nila, eh. Yun po yung mga ibang reason ng mga ibang tao. Tapos sabi dito sa verse 23, nakasala ang tanang mga tawo. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo. O, 'di ba mga kaibigan, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. O, klaro mga kaibigan, 'yan po ang sinabi ko na tayo kahit gaano pa karami o kadumi ng ating mga kasalanan, na kahit pa gaano ka ka-dark ang ating puso, mawawala po 'yan mga kaibigan. Hindi lang po talaga sa iyong faith, kahit pa mismo po sa sarili natin. Masasabi ko bakit, testimony ko po, nung mga 2012, before 'no, backward pala. Ah, Isa po ang sa puso ko po lagi po yung galit. Galit, anger is sin po pala 'yan. Yun po ang nakatahan sa puso ko mga kaibigan. Nagkaroon po ako ng galit, hatred kahit sa sarili ko po. Bakit nagkaroon? Dahil sa mga problema. Problema sa Pilipinas, problema dito, kaya ang nasa puso ko po ay galit. Pero yun, ito po, isa po sa inalis sa'kin ng Diyos yung galit ko. I thank God talaga kay Lord na hanggang ngayon lagi ko pa ring pinagdasal na, put the love of God 'no, kasi pinaramdam niya sa akin na He loves me very much. Kahit na napakamaraming kasalanan ko, ay minahal niya ako. Kaya nakaka-amaze po. Yung pagmamahal na pinaranas niya sa akin, hindi ko po naranasan sa tao. Hinahanap ko po yung pagmamahal na yun sa Diyos ko lang pala maranasan. Kaya sabi ko nakaka-amaze talaga si Lord. Nung mga time na nalulungkot ako, God showed something para maging masaya po ako. Yung puso ko po talaga nagagalak. Kaya doon ko po talaga hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa ni Lord sa akin, na nagkaroon din ako ng depression, stress, sa trabaho. Ngayon mga kaibigan, ibang-iba, ibang-iba po talaga. Kaya have faith in Christ Jesus lang po talaga tayo. Dahil sinabi dito, pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay nagsama man ang tanang mga tawo
Nagkasala ang tanan nga nahilayo ug nahilayo sa himaya sa Dios apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. O, si Jesus Christ po ang nagluwas sa atin. Gitawag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. O 'di ba mga kaibigan, ang atong mga sala kaniadto ay wala na, dili na niya 'to, tagdon. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Yan po mga kaibigan. Kaya ang ating mga kasalanan ngayon 'pag nagkasala tayo ay tagdon para ilhon nato si Jesus Christ. Kasi kung dili dili na wala pawalang sala yun na hindi tayo naniwala kay Jesus Christ ay magpatuloy ang mga tao sa pagpakasala, 'di ba? Kung sa balaod pagyapon sa Ten Commandments pagyapon ta motuo, may mao pa lang mga tudlo sa ubang mga ano karon, sa ubang mga simbahan na mutuo man sa Ten Commandments para maluwas. Mao nang mga tao nga mohimo jud silang maayong buhat, pero dili na mauna karon. Kailangan mutuo na tang Jesus Christ. Ang pagkatapos didto, sa pagtuo nato sa iya diha na ta mabuhat og maayo. Kay di ka kabuhat og maayo kung dili pinaagi sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu ra gyud Santo ang moano sa ato ay parang mag-convict gani nga kana mali siya, kana ang buhata, kana maayo na siya. Naa gyud na always naa gyud na maramdaman na nato sa tuang kasing-kasing nga ang pagbuhat og maayo parang gikan sa Ginoo. Dili nang magbuhat ta kay para maluwas, dili. Kinahanglan ang atong gibuhat nga maayo tungod kay, ah, grateful ta sa gihimo ni Jesus Christ sa atoa nga pasaylo niya ang atong mga sala. Unya, gaan na kayo ang atong pakiramdam. Wala na 'tong naa na kay kuan makonsensya na ka kung makasala ka otro, makonsensya na pud ka. Mao nang conviction sa Holy Spirit, dili pa sa una nga, magbuhat bitaw kog maayo na maghingatagon ko, mag, 'di ba mostly man gud sa atoa kung maghimo tag maayo, maghatag ta, good good person ka na, dili, manghingatagon ka pero naa kay kuan, ah, nakikiapid ka, dili gyapon ka ano, dili gyapon ka maluwas, dili man nimo na perfect ang Ten Commandments. So kailangan gyud nato ang si Jesus Christ para ma-perfect. Kay siya ra gyud makaano kay once na, naligtas na kang Jesus Christ unya nituo jud ka niya, ma-feel nimo ang iyang love, dili ka makahimo dayon og kanang kuan, sala. Kay naa naman kay pag-ibig sa Ginoo. Unya ang pag-ibig sa Ginoo nga naa nimo imong ma-share sa mga tao because of love. Dili na lang maghimo kag maayo para mag-isip ka nga para maluwas ka, maadto ka sa langit, dili na. Naa pa lang karon pa lang naisip na nimo naa na ka sa langit kung wala na ka diri sa kalibutan, mao na siya mga kaibigan ang imong mindset. Kay mao na akong mindset ron. Mao ni akong nag-share ko sa ako ang kani sa word ni God kay ako aning grateful ko sa iyang gihimo sa kuha and because of His love na kinahanglan ang mga tao makadungog sa iyang mga pulong para para maibal-an ang kamatuoran niya. Kay para magkaroon ba og kuan sana good communication ba kay kung di nato mahibalaan ang parang identity ng sa Ginoo, paunsa nato ma makaistorya siya, paunsa nato siya
ma-communicate kung di nato kaila jud ang iyang true identity, 'di ba? Parang gano'n ba mga kaibigan? Dahil sa isang tao din 'di ba kailangan makilala natin ang identity sa tao para 'pag, nakausap nato siya kabalo nata kung unsa nga ano, unsa ang atong isulti, 'di ba? Di lang nang mag-pray ta sa Ginoo niya ang atong mind unsa man gyud ang Ginoo, 'di ba? Ang Ginoo motubag yun na siya na gyud na ang Ginoo, eh, di nato siya nakita pero naa gyud siya. Kaya nga name is so important para pagtawag nimo sa iyang pangalan mao siya ang moduol. So, padayon ko sa pagbasa mga kaibigan ha. Okey. Karon unsa na may angay tang ipanghambog, wala ngano man. Tungod ba kay ang tawo nagtuman sa balaod? Dili, kundi tungod sa iyang pagtuo, o 'di ba? Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Og o Diyos ba lamang di ay siya nga siya sa mga Hudiyo? Dili ba Diyos man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Diyos usab nila. Tungod kay usa ra ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo, pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo, himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, gilig-on hinuon nato ang balaod, o 'di ba? Wala nawala ang Ten Commandments.